Naisip mo na ba kung bakit nananatiling kalmado ang mga matatag na tao habang ang iba'y nawawala sa sarili? Hindi iyon swerte, kundi na master na nila ang kanilang emosyon. Heto ang 7 emosyonal na bitag na palaging iniiwasan ng mga hindi matitinag na tao. Una, mga insulto mula sa estranghero. Hindi sila natitinag. Alam nilang ang mahina ay agad nagre-react. Ngunit ang malakas ay marunong magpanggap na walang narinig. Ikalawa, ang pangangailangang patunayan ang sarili. Kapag palagi kang nagpapaliwanag, nawawala na ang kapangyarihan mo. Ikatlo, mga argumento online. Hindi sila nag-aaksaya ng lakas sa pakikipagtalo sa mga anino sa likod ng screen. Ikaapat, ang inggit. Ang kanilang focus ay ang paghubog sa sarili, hindi sa landas ng iba. Ikalima, ang paghihiganti. Hindi sila bumababa sa ganong antas, pagkus ay nagpapatuloy ng may kalkulado at payapang kilos. Ika-6, papuri. Oo, pati papuri. Dahil sa sandaling hinangad mo ito, alipin ka na. Ika-7, drama sa relasyon. Lumalayo sila sa gulo, hindi ito nilalapitan. Iwasan ang mga bitag na ito at magiging hindi matinag ang iyong kalooban. Ano ang mas tumatak sa iyong damdamin? E-comment mo dyan sa ibaba para makatulong din sa iba. Karamihan sa atin ay hindi nakokontrol ang emosyon. At kapag nangyari yan, galit ang sisira ng relasyon. Takot ang huhubog ng maling desisyon. Master your emotions ang sagot. Isang gabay kung paano ka magiging matatag, malinaw ang isip at malaya sa bitag ng emosyon. Ang librong ito ay English, pero Tagalog ang estilo ng pagpapahayag, madaling maintindihan at unawain. Maglalagay lang ako ng yellow basket dyan sa ibaba para makuha mo na ang kopya. Tahimik pero makapangyarihan. Ito ang ego, na lihim na humuhubog sa isip, damdamin at pagkilos natin. Kapag nakilala mo ito, mas madali mong makikita kung paano ka nito kinokontrol at paano ka makakawala sa impluensya nito. Heto ang 7 katangian ng ego na dapat mong maunawaan mula sa librong Master Your Emotions. Una, ang ego at ang identidad. Ang ego ay ang iyong self-identity na binuo ng isip mo. Mula sa pangalan, edad, relihiyon, trabaho, mga paniniwala, at sa experience mo mula sa pagmulat ng iyong kamalayan. Pangalawa, ang ego at emotion. Karamihan ng negatibong emosyon ay nagmumula sa ego. Pagkabigo kapag hindi natupad ang sariling kwento. Pagdepensa kapag kinuwestiyon ang paniniwala. O pagkagalit kapag hindi nasunod ang kagustuhan. Pangatlo, ang ego at superiority. Gustong-gusto nitong maramdaman na mas mataas kaysa sa iba. Maaari itong magpakita bilang pagmamalaki, pagyayabang ng koneksyon o paninira sa iba. Pang-apat, ang ego at relasyon. Gumagamit ito ng ibang tao para palakasin ang identidad, paghahanap ng papuri ng magulang, respeto ng boss, o pagmamahal ng partner. Pero madalas, hindi ito pagmamahal kundi validation. Pang-5, ang ego at paniniwala. Pinapalakas ng ego ang identidad sa pamamagitan ng paninindigan sa mga paniniwala. Dahil dito, nagiging mapusok ang tao kapag kinukwestiyon ang kanyang relihiyon, politika, o pananaw. Pang-6, ang ego at ang paghahambing. Laging ikinukumpara ng ego ang sarili sa iba. Mas maganda ba ako? Mas matalino? Mas mayaman? At dahil dito, hindi ito natatahimik. Pang-7, ego at pagiging tama. Malakas ang kapit ng ego sa ideya na siya ang tama. Ang pagtatalo at pagiging defensive ay paraan ng ego para patunayan ang sariling pag-iral. Ang ego ay parang anino na sumusunod saan ka man magpunta. Hindi mo ito matatakasan, pero maaari mo itong maunawaan at hindi palaging sundin. Kapag nakilala mo ang ego, mas nagiging malinaw kung alin ang tunay na ikaw at alin ang ilusyon lamang. Sa pagkilalang ito nagsisimula ang kalayaan at kapayapaan ng isipan. Kung gusto mo pang maunawaan ang iyong sarili at matutong kontrolin ang iyong damdamin kaysa ikaw ang kontrolin ng emosyon mo, basahin mo ang librong Master Your Emotions. Dito matututuhan mo ang mga praktikal na paraan para hindi ka alipin ng ego at negatibong emosyon, kundi maging tunay na malaya at panatag sa loob. Maglalagay lang ako ng yellow basket dyan sa baba para makuha mo na ang kopya.